What's up mga kittens? Welcome back to my YouTube channel and stay tuned until the end. So, for today's video, wala tayong gagawin ngayon. Meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi nung May 16 hanggang May 23, nakaranas ako ng hirap sa paghinga, mabigat yung dibdib, tapos mabilis sapuin, na hindi COVID-19 yung reason kung ba't ko naranasan yun. Yan. Siguro simulan ko muna dun sa kung ano ba yung ginagawa ko before bago ko naranasan yun. Kasi yun yung possible reasons kung bakit ko naranasan yun. So, bali kasi dati, ang daily routine ko nun, gising ako sa gabi, tulog ako sa umaga. Yun, araw-araw ko yung ginagawa nun dati. Bali, gigisingin ako ng mama ng 2 AM nun para tumulong sa kanya sa paghahanda ng mga paninda. Tapos ng afternoon, ako naman maghugas ng mga pinaglutuan. Tapos, diretso linis na yun ng bahay. Bali, ang mga tapos na ng 5 AM. Tapos matutulog na ako mga alas 7 or 8 na. Isang oras pa bago ako matulog or mahigit pa kasi nagkaroon na nga ng problema sa pagtulog ko. Nung lockdown kasi dati, nahiligan ko talaga manood ng K-drama. Halos inaabot na ako ng alas 12 ng madaling araw or higit pa kasi nagka-problema na nga sa pagtulog ko. Nasanay na yung oras, nasanay na ako na hindi sa tamang oras natutulog. Kaya halos inaabot na ako ng madaling araw, hindi pa ako inaantok. Ganun. Kaya minsan, didiretso ako ng alas 2 ng madaling araw. Gigisingin ako ng mga wala na akong tulog nun. Diretso diretso tulong na sa kanya. Bali, ang tulog ko na nun talaga is 8 AM, ganun. Yun yung isa na possible reason kung ba't ko naranasan yun. Isa din yung sa pagkakape. Dati talaga, hindi talaga ako nagkakape. Ay ako talaga, yung hindi pa virtual yung pasok. Nahiligan ko lang magkape ngayon kasi yun nga, gawa nga nung sa paggagawa ng assignment. Gabi kasi ako nagawa, kailangan hindi ako makatulog. At yun, iinom ako ng kape. Alam nyo ba, akala ko kapag kaya ka nagpa-palpitate, gawa sa init ng tubig. Hindi pala, gawa pala sa tapang ng kape, kaya ka nagpa-palpitate. So, ang bala ginawa ko nun, sabi ko sa sarili ko, para hindi ako mag-palpitate, nagawin kong iced coffee. So, ginawa kong iced coffee. Bali, 2 days ako nag-iced coffee. Diretso yun. Yun, isa din yung the reason yung pagkakape. Kaya, bawasan nyo yung pagkakape at pagpupuyat nyo. Yun yung daily routine ko nun ha. Baka nalilito na ako. Tapos 1 week before, nagkaroon ng feeding program. So, yun alas 7 yun, alas 5 kami nagpe-prepare. So, sabi ko sa sarili ko, what if sumama ako, what if tumulong ako, kasi hindi rin lang naman ako nakakatulog kaagad nun, kasi nga may problema na nga yung pagtulog ko. Kesa naman tumuha nga lang ako. Sabi ko, di nag-decide ako na sumama. Sabi ko nang kay Papa, padiretso tayo doon. Ayun na nga, Monday na nga. Pa rin yung daily routine ko na 1 week before. Bali, gigising ako ng 2 AM, tas diretso na doon ng 5 AM para mag-prepare naman ng mga pagkain sa feeding program. Tapos 7 AM aalis para pumunta sa venue. Tas ang tapos nun, mga 8 or 9. Tapos uuwi kami ng mga 8:30, ganun. Diretso tulog na ako. Yun yung ginagawa ko. Tapos minsan, sasama ako ng wala akong tulog. Dadas ba ako ng wala akong tulog. Ang tulog ko lang talaga nun is mga 8 AM, ganun. Yun yung mga reasons kung ba't ko naranasan yun. Isa din sa yung masyado akong pagod, tapos stress sa, hindi naman ako sa ganong ka-stress, pero hindi ko alam, siguro stress nga ako nun sa mga assignments kasi ang dami talagang assignment nun, hindi ko alam kung paano sisunod. Iwasan niyo rin yung pag-stress niyo. Tapos yun na nga, nung linggo, doon ko na unang naramdaman yung hirap sa paghinga kasi kakagising ko lang noon.
galing ako sa CR, tapos pagkabalik ko, matutulog pa sana ulit ako kasi nararamdaman ko na parang hinahapo ako na nahirapang huminga. Nahapo ko agad ako nun nag-CR lang naman ako. Yan. Ginawa ko nun, umupo lang muna ako, tapos nag-inhale, exhale, singhot ng menthol, tapos yun, sinabi ko yun kila mama. Tapos after nun, nawala naman siya. Tapos nung mga hapon na, tataka ko, sabi ko, ba't ang bilis kong hapuin? Bumili lang naman ako. Wala naman ako masyadong ginagawa. Mabilis na ako hapuin. Kasi hindi naman talaga ako hapuin tao. Ganun. Tapos nung gabi, naging okay naman na ulit ako. Okay na ulit siya. Sunday yun. Tapos Monday, meron ulit feeding program nun. Sabi ko na, sama ulit ako, tulong ulit ako. Kasi okay naman na ako. Okay naman na ako, nakakahinga naman na ulit ako na maayos, ganun. Nadi, diretso ulit kami ni Papa doon after tumulong kay Mama. Habang nasasakyan na kami noon, yan na naman, nahirapan na naman ako huminga noon. Naramdaman ko na naman na parang hindi tama yung paghinga ko. Yung parang kinukulang ka sa oxygen, ganun yung nararamdaman ko. Tapos, bali ang ginagawa ko lang talaga is kinakalma ko yung sarili ko kasi mahirap mag-panic Alam niyo naman ako, nervyosa ako, mahirap na. Kaya yun, bali nag-inhale, exhale ako, tapos singot ng menthol, ganun yung ginagawa ko. And then, nung namimigay naman kami ng pagkain, medyo nawala-wala naman, medyo okay naman na ako na. Tapos, nun na nga, nung pauwi na nga, yun na naman, bumalik na naman, nahirapan naman ako huminga. Kaya, singot naman ako ng mental, na gano'n ako, nagpapahid ako dito, tapos ginagawa ko, gano'n, yun yung ginagawa ko. Tapos, nung pagka-uwi namin, pagkatiting namin sa bahay, saktong diretsong tulog na talaga ako nun. Hindi ko na sinabi kila mama kasi papagalitan ako. Sasabihin na, akala ko ba okay ka na, gano'n. Kaya tinulog ko na lang ngayon. Ano ba, natulog ako 8:30 noon, 8:30 AM, tapos nagising na ako mga 3 PM. Straight. Walang kainan. Siguro sa pagod nga yun, kaya dire-diretso yung tulog ko. Tapos nun, yun na, hapon na yun na. Di nung meron lang akong kinuwang lamesa nun. Lamesa, as in magaan lang siya. Kayang buhatin ng 3 years old, ng 6 years old. Kayang buhatin niya ng 6 years old. Pagdating ko sa bahay, hinahapon na ako nun. Tapos doon na nag-i-start na ano ba yun? Doon na nag-i-start na nahirapan ako huminga. Tapos, yun, kinakalma ko yung sarili ko noon kasi ang dami pumapasok sa isip ko na paano kung ganito, paano kung ganyan. Pumasok na nga sa isip ko na what if COVID yun? Paano na yung mga napamigayan ko ng pagkain? Paano na yung mga nakasama ko sa sasakyan? Naisip ko yun. Kahit alam mo yun, kahit anong pilit kong hindi mag-isip, pumapasok talaga siya sa isip ko. Kaya, lalo humihina yung loob ko nun. Tas napaiyak na lang ako nun kasi lalong dumuble yung hirap ko sa paghinga nun. Kaya tinawag ko na yun si mama. So, ang ginawa sa akin ng papa nun, hinilit-hilit ako, hinilit niya ako, tapos pinainom ng mainit na tubig, tapos pinapakalma niya ako. Naiyak ako, tinatanong niya ako, sabi niya, ba't daw ako naiyak? Meron daw bang masakit? Sabi ko na kanya, nag-aalala lang ako kasi paano yung mga napamigayan ko ng pagkain. Kasi hindi naman syempre 100% sure na kahit naka-gloves ako na, hindi ko nahawakan yung pagkain. Kaya nag-aalala ako, sabi ko, paano pag may COVID ako? Paano pag nahawa sila? Tapos yung mga nakasama ko sa sakyan, paano pag nahawa sila? Hindi iyak ako na iyak nun. Kasi nag-aalala ako. Tapos sabi ni Papa sa akin nun, kaya nagturo sa amin nila Brad Ellie. Sabi niya, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Yun yung sabi niya sa akin na hindi mo pa nga alam yung mangyayari. Ang Diyos na ang bahala. Magtiwala lang tayo sa magagawa ng Diyos. Yun lang yung sinabi niya sa akin nun. Tapos pinapakalma ako nun. Tapos after nun, yun, sinungkog pala ako ni Papa nun. Alam niyo yung nagpakulo ng tubig na may asin. Tapos tatakluban ako ng kumot.
Tapos, habang hinahalo yun, sisingutin ko yung usok. Yan yung ginawa sa akin. Tapos, para lumabas yung pawis ko. Yun, after lang naman nun, medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Pero yung bigat sa dibdib, alam niyo yun, nandun na siya, hindi na siya nawawala. Kaya ang ginagawa ko lang nun, tinutulog ko na lang siya. Yun, bali ang ginawa ko nun, nang maranasan ko yun, wala akong ginawa kundi matulog ng matulog. Yan, so, yun na nga, kinabukasan na, Tuesday, inatake na naman ako ng alas ng madaling araw na, hindi na naman ako makahinga ng ayos. Bali, ang ginawa nga ulit, pinainom ako ng tubig na mainit na tubig na may asin, tapos pinakalma, inhale, exhale, sinuhot. Yun lang yung ginagawa sa akin. Hindi pala ako dinadala sa ospital kaagad kasi ayako. Gawa din ng may pandemic ngayon, pati same lang ng symptoms ng COVID yun eh. Kasi merong mga ibang ospital sabihin, ay COVID yan, kahit hindi pa naman sure. Kaya yun, ayako din talaga magpa-hospital. Tapos kinabukasan ulit nun, Wednesday naman. Yun, nahirapan na naman ako na huminga ng madaling araw. Bali, inulit na naman yung ginawa sa akin. Basta inulit yung ginawa sa akin. Nagpa-check up na din kami nun ng Wednesday. Sabi sa akin ni Doc, okay naman daw yung lungs ko. Wala naman daw problema sa lungs ko. Tapos nung sabi niya, sa heart daw, meron daw siyang naririnig na iba. Kaya, ang sabi niya, na-request na magpa-ECG kami. Tapos, wala naman siyang binigay na gamot. Mag-take lang daw ako ng vitamins. At yun, no, after ko magpa-check up, diretso kami sa Kabuya para magpa-ECG. And then, kinabukasan, yun na naman, Thursday, madaling araw, inatake na naman ako ng madaling araw. Hindi naman ako makahinga ng ayos nun. Kaya, balik kami kay Doc para ipakita naman yung result ng ECG. Hindi ang sabi ni Doc nun, nung nakita niya yung ECG, sabi niya, kailangan na daw namin pumunta sa pediatrologist. Kasi daw, matagal ko na daw siguro yung nararamdaman, which is hindi naman. First time ko lang maranasan talaga yung nahirapan sa paghinga, mabigat yung dibdib, tapos mabilis sa puin. First time ko lang yung maranasan. Kaya, sabi niya, anytime daw kasi pwede daw ako atakihin sa puso nun eh. Kaya, kailangan na daw namin pumunta sa pediatrologist. Ingay. Maingay kasi may mahangin. Yung pagka-uwi namin, siyempre ako mahina yung loob ko. After ko marinig yung sinabi ni Doc, ang dami na naman pumasok sa isip ko. Paano pag ganito, paano pag ganyan, what if ganito, ganyan. Dami pumapasok sa isip kong gano'n. Nagkukos ng nanghihina yung loob ko. Tapos, naiiyak na lang ako. Kaya, ang ginawa ko nun, tumawag ako sa mga kaibigan ko nun. Nakapag-video call ako nun. Habang naiiyak ako, hindi na lang ako makapagsalita kasi nga, ayaw ko pag-usapan yun. Pero sinabi ko na sa kanila yun na, nahihirapan nga ako huminga, ganun. Diba yung sinabi ko sa kanya kasi hindi pa naman alam kung ano ba talaga yun. Yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Kaya, inabot na ako ng madaling araw, hindi ako nakatulog noon. Tapos, hanggat sa inatake na naman ako ng madaling araw, hindi na naman ako makahinga noon. Friday yun. Yun yung pangalawa sa malalakong atake noon. And then, nararamdaman ka na naman na nahihirapan ako huminga nun. Kasi sabi sa akin ni Papa, pag nararamdaman ko na daw na nahihirapan na akong huminga, uminom na daw ako ng mainit na tubig. So, uminom na ako ng mainit na tubig nun. Wala pa din effect. Kaya, pinapakaramdaman ko yung sarili ko. Kaya, kinakalma ko muna bago ko sabihin kay Papa nun. Hindi ko na kaya. Nahirapan na talaga ako na tinawag ko na si Papa. Naiyak na ako nun. Sabi ko, Pa, nahirapan na ako huminga. Ayun na naman, nahirapan na naman ako huminga. Yun. Alam niyo yung itsura ko, namumuti na ako na namumutla na. Yun yung kamay ko, yan. Yung kuko ko dito, puti na siya. Tapos ito, puti na. Tapos yung kuko ko sa paa, iba na yung kulay niya. Hindi na siya ma-red. Basta iba na yung kulay niya, road to
mapaitim na road to violet, road to, basta hindi na siya, nag-iba na yung kulay niya. Tinatanong ako ni mama nun. Sabi sa akin ni mama, kung kaya ko pa daw, kung pupunta na daw ba kami sa ospital. Kasi yun din yung araw na pupunta kami sa ospital para magpa-check up sa cardiologist. Sabi ko, kaya ko pa naman, kinakaya ko pa naman, kakayanin ko pa naman, kahit hindi ko na, kahit nahirapan na talaga ako nun. Tapos, alam niyo ba, naiyak pa si mama nun, naiyak din ako nun, kasi, yun nga, diba pag may naiyak, lalo kong lalong nanghihina yung loob ko pag may nakikita akong nag-aalala sa akin. Hindi sabi ko lang kay mama, ba't ka naiyak? Sabi ko, ano? Ba't ka naiyak? Dun ka nga. Pinaalis ko siya. Sabi ko, dun ka nga. Huwag ka umiyak. Huwag ka dito umiyak. Kasi nga, nanghihina talaga loob ko pagka meron akong nakikitang naiyak na ako yung dahilan. Ganun. Tapos, bali, ang ginawa ko na lang nun, lumunod na lang ako na, nanalangin na lang ako nun. Sa sobrang hirap na talaga ako. Sabi ko yun, kayo na po bahala. Ganun. Awat tulong naman nun. Medyo bumalik na. Nakahinga-hinga naman na ako nun. Madaling araw yun. Tas, hindi na naman ako makatulog nun. Hanggang sa alas 7 na ako nakatulog nun. 7 AM na ulit ako nakatulog nun. Simula kahapon pa yun na. Simula nung Thursday nung gabi nun. Tapos ginising ako ni mama mga 9 AM para nga magpumunta sa ospital para magpa-check up sa cardiologist. Tapos nang pumunta kami sa ospital, wala daw cardiologist lang daw. Which is magkaiba yun kasi pang matanda yung cardiologist, pambata sa pedya. Hindi naman daw ako pwede sa cardiologist, kaya pumunta kami dun sa isang ospital. Which is wala din, cardiologist lang din meron. Di umuwi na lang kami nun, no? Yung pag-uwi namin nun, medyo gumaan-gaan pakiramdam ko nun, no? Hanggang sa Saturday, hindi ako inatake ng madaling araw nun. Hanggang sa hapon na yun, no? Okay ako nun. Tapos yung bigat sa dibdib ko, medyo gumaan-gaan. Yun, medyo okay na ako nun. Yun din yung araw na nakahanap kami ng doktor ng cardiologist. Di nagpa-schedule kami nun. Kasi Thursday pa yung schedule. Di inantay na lang namin yun para ma-sure ba kung ano ilagay ko. Yan na. Sunday na nun. Meron ulit feeding program. Sabi ko ulit nung kay mama tsaka kay papa. Pupunta sila nun. Sabi ko, sama ko. Tulong ako kasi gusto ko ulit tumulong kasi yun na lang ulit ako makakatulong ulit kasi last ko na naman doon na yung pagkarating namin doon ilang minuto hinihinga na naman ako, nag-start na naman na nahihirapan akong hinga. Sinabi ko yung kay papa, humingi akong tubig. Sabi ko, inom ako. Pinapakaramdam ko muna talaga yung sarili ko nun. Kasi mahirap na talaga kapag hindi mo sure. Hindi yan na nag-inhale exhale ako. Hanggang sa lumapit na rin si papa, tumulo na lang bigla yung luha ko. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya, nahirapan na nga ulit ako. Hindi, sumabay pa yung iyak ko nun. Tapos yung nervous ko, sumabay siya. As in, sabay-sabay siya. Bari ang nangyari sa akin, namanhid yung kento ko. Tas eto, namanhid siya, yung buo kong ganyan, pati yung binti ko, namanhid siya. Tas yung labi ko, alam niyo yun, kapag nagsiswimming, diba, pagbabad sa swimming pool, nagano na siya, nagano na yung labi ko, tas namumutla na daw ako nun. Tas kuko ko nga sa kamay, namumuti na ulit. Tas yung sa pa ako nga, iba na naman yung kulay. Kaya sabi ni papa nun, yun daw yung pinakamalala kong atake nun. Which is yun na yung last at saka yung pinakamalala kong atake nun. Tapos ang ginawa sa akin ng papa nun, pinainom ako ng mainit na tubig na may blackberry, dahon ng blackberry, pinainom niya sa akin yun. Tapos hinilit-hilit niya na ako nun. Tapos alam niyo dito, pag pinipisil-sil to masakit. Pinipisil mo ni papa yung ganun ko. Ramdam ko pa naman kasi iba na yun kapag di mo naramdam yung sakit dito Pinayakot na ako nun ni papa kay mama kasi nananelbis na ako doon, nangihina pa yung loob ko. Siyempre, pag niyakap ka, doon, mababawasan yung,
kumakalma ka, yun. Kailangan lang talaga dito is lakasan ng loob. Lakasan ng loob, tapos tiwala mo talaga sa magagawa ng Diyos. Yun lang yung kailangan mo. Kasi pag hindi mo nilakasan yung loob mo, talagang mababalisa ka, tapos yung magpupush sa'yo na mag-down ka. Kaya, yun, pilit ko talaga nilalakasin yung loob ko. So, yun, awat tulong nun, nung unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko, tapos unti-unting bumabalik sa dati. Unti-unting nagiging normal yung paghinga ko nun. Edi, nakasama na nga ulit ako nun sa pamimigay eh. Naging okay na ulit ako nun. Yan, yun na yung last na atake ko nun. Tapos, inintay na lang namin nung dumating yung Thursday para makapagpa-check up nga. Kasi hindi nawawala yung bigat sa dibdib ko eh. Mabigat siya, pero yung iba yung bigat niya dati. Medyo magaan-gaan siya nun. Tapos hindi na ako inaatake nung magbuhat nung araw na yun, nung linggo, yung last na pinakamalala. Yun na yung last ko talagang atake nun. Thursday na nga na, di magpapa-check up na kami nun. Yun na yung schedule namin sa pizza cardiologist. At yun, pagkadating namin doon, binipi ako ni Doc nun. Sabi ni Doc, ay ang BP ko pala na 120/80 at saka 120/90, which is hindi normal para sa kagaya kong teenager. Kasi daw, ang normal daw sa teenager ay 120/60. Mataas daw yung akin. Ay, di sabi, kailangan daw i-monitor yung BP ko. At yun na nga, binigay niya yung ECG. Sabi ni Doc nung nakita niya yung ECG, may abnormalities daw kapag cardiologist ang tumingin. Pero pag pediatrician ang tumingin, wala daw abnormalities. Normal daw yun. Kasi magkaiba daw yung sa matanda at sa bata. May times daw na abnormal sa matanda pero normal sa bata. Bali yun yung nangyari sa akin kasi ang tumingin daw is cardiologist, kaya nagkaroon ng abnormalities sa akin, which is normal naman daw yung heart ko. Yan, medyo gumaan-gaan yung pakaramdam ko na, no? Pero hindi pa daw sure kasi marami daw papasok na sakit. Kasi marami daw napasok na sakit sa sitwasyon ko, sa nararamdaman ko. Marami daw papasok na sakit nun eh. Jadi pinaliwanag niya yung lahat. Edi, doon sa pinaliwanag niya yun, kasi tatlo yun eh. Yung sa puso nga, possible na may ano ka sa puso, tapos sa lamang loob, tapos sa psychological, sa pag-iisip, yun daw yung possible. Edi, nung habang pinapaliwanag niya yun sa puso, nagsisink in sa utak ko, sabi ko, ay hindi kami parehas ng hindi compatible yung mga kinukwento ni Doc, hindi compatible yung mga explanation ni Doc sa nararamdaman ko. Which is hindi pa nga sure kung ano yung sa akin. Kaya ang nirecommend ni Doc lang sa akin is yung gamot sa pang-acidic. Yun yung nirecommend sa akin ni Doc. Ng gamot. Inumin ko daw yun ng 14 days. Kapag hindi daw tumalab, balik daw sa kanya. Kasi daw, mahirap naman daw yung magpapalaboratory kami kaagad sa heart nang hindi pa masyado sure. Kasi mahal daw yung mga laboratory. Madami daw process yun. Yun, kaya ang nirecommend niya muna yung sa acidic, yung lalagay ko na lang dito, nakalimutan ko. Basta yun. Tapos, yun na nga kapag inatake daw ulit ako, diretso na daw sa ER nun, kasi doon din naman daw malalaman. And yan na, awat tulong. And ang ginawa ko nun, nung 1 week nun, wala akong ginawa na, nagpahinga lang ako, inimba ko yung tulog ko, kailangan matutulog na ako ng 7 or 8, tas kailangan ko gumising ng umaga para magpa-araw. Kasi before breakfast yung pag-inom ko ng gamot. Tapos yung vitamins ko 4. Bali, 5 gamot yung iniinom ko nun. Yun, awat tulong naman nun. Nung
pagkatapos ko yung 14 days na pag-inom ng gamot, hindi na siya bumalik. Hanggang sa ngayon, bumalik na yung, alam niyo yun, bumalik na yung dating sigla ng katawan ko. Bumalik na yung kulay ko kasi daw dati, namumuti daw ako nun eh. Iba daw yung pagkaputi ko, namumutla daw. Ngayon daw mamula-mula na ako. Tapos masigla na daw ako. Kasi dati, ikaw ba naman, makaranas ng ganyan, sisigla ka ba na? Kaya ako pala sinare sa inyo to kasi alam ko namang hindi lang ako talaga yung nakakaranas nun eh. And gusto ko lang na maging aware kayo na pwedeng mangyari sa inyo. Huwag din nyo pa tinigil yung pagpupuyat, tapos kape ng kape, tapos hindi sa tamang oras kumakain, tapos masyadong pagod, tapos stress, gano'n. Iwasan nyo yan. Huwag din nang intayin na meron kayong maramdaman. Huwag nyo nang intayin kasi mahirap din. Ako na nagsasabi, ako na nakaranas eh, mahirap. Mahirap talaga siya. Kung ayaw yung mahirapan sarili nyo, iwasan nyo na yun. And then, hindi lang kayo yung mahihirapan, pati pamilya nyo, magulang nyo, sila rin yung mahihirapan. Kaya, yan, alagaan nyo yung katawan nyo. Yun lang naman. So, see you in my next vlog. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and also don't forget to like, comment, and share my videos. Bye-bye! Thank you guys. Keep safe. Alagaan yung sarili nyo.